Ngayon, ito ang sinabi ng ating Pangulo. Iko-quote ko I quote, "There is 3 million drug addicts in the Philippines. There are. I'd be happy to..." Palagay ko naman ay hindi ka naniniwala dito sa sinabi ng ating Pangulo na ayaw ko naman na matawag siya na siya ang Hitler ng Pilipinas. Baka sapagat binanggit niya to Am I right? O ito po. Ito na po ang question ko, and this will only be answerable yes or no. I am not going to ask any more explanation, Colonel Leonardo. Sagutin niyo lang ako ng yes or no. Doon sa dalawang affidavit ni Colonel Garma na nabasa mo at napakinggan mo, yan ba ay pinapaniwalaan mo? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Okay. Pangalawang tanong, also answer by yes or no. Naniniwala ka ba na merong reward system? Yes or no? May narinig ako, yes, Mr. Chair. No. Yes or no lang. Hindi po si former President kumakontak sa akin, Mr. Chair. Sak Bongo, Mr. Chair. So si Special Assistant to the President, Bongo, yung nagko-contact po sa inyo. Opo, Mr. Chair. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, Commissioner Leonardo Espinosa umamin na. Umaming tinawagan siya, pumalag sa mga paratang sa Senado ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa nakalap nating impormasyon, tinanong na si Espinosa ng Quadcom kung totoo sinasabi ni Duterte sa Senate, na puro kasinungalingan lang daw sinasabi ni Espinosa sa Quadcom at hindi totoo mga sinasabi nito sa Congress. Umamin pa tinawagan siya ni Senator Bongo. Matapos sumangayon idiin nila ni Colonel Garma si Duterte sa Congress. Tara panoorin natin. I'd like to direct my questions to Colonel Leonardo. Colonel Leonardo, totoo ba na ikaw na-transfer from MPD to Region 11 Davao as Chief ng CIDG ng July 2016, Colonel? Correct, Mr. Chair. Colonel, ano kaya ang dahilan? Bakit inassign ka doon at sino ang nag-assign sa iyo doon? Mr. Chair, ang nag-assign po sa akin through memorandum orders, Mr. Chair, is Chief PNP Senator Bato de la Rosa, Mr. Chair. Noong panahon na yon, sino po ang Chief PNP? Si Chief PNP Bato de la Rosa, Mr. Chair. Colonel, sa pagkakalam ko, hindi basta-basta na ma-assign ka bigla sa isang malayong assignment. Kasi naman ng MPD, tapos nasa MPD ka, bigla kang nilagay sa Davao CIDG. Tama po ito, Colonel? Tama po, Mr. Chair. Paano maaari ibig mong sabihin na na-transfer ka doon, Mr. Colonel? Meron pong order, Mr. Chair, direct from Chief National Headquarters, Mr. Chair, during that time. Colonel Leonardo, merong nakasulat dito na true shoot order kapag gusto ka ng Chief PNP, hindi ba? Ano po yung shoot order na yun? Shoot order po, direkta po, hindi na dadaan ng usual process, Mr. Chair. Nangyayari po yun, Mr. Chair. So, Colonel, ibig mo sabihin malakas ka kay Chief PNP Bato de la Rosa? Maaari po, Mr. Chair. Very close ka ba kay Chief PNP, Colonel? Nagkasama po kami sa isang province at saka sa Davao City, Mr. Chair. Marami po kasi nagsasabi sa PNP na ikaw ang pinakamalakas kay Chief PNP. Totoo ba to?
Ay, hindi naman po, Mr. Chair. Hindi lang po ako ang malapit po siguro, Mr. Chair, yung Ngayon, ilang taong ka na-assign sa CIDG 11? 4 years po ako doon, Mr. Chair. 4 years, Colonel. Di ba, dapat may clean na yung 1 year or 2 years. Pag sa kakalam ko, hindi po pwedeng papalitan. Bakit more than 2 years yata yung pag-stay natin sa CIDG 11? Colonel? Basta hindi lang po ako nare-relieve, Mr. Chair. Nag-iintay po ako kung i-relieve po ako, Mr. Chair. Hindi Sa po ako pa- nakatanggap ng orders. Hindi ka nakatanggap ng order para palitan ka na kahit naging 4 years ka na doon, Colonel? Opo, Mr. Chair. Colonel Leonardo, ngayon, di ba nagpatunay ito ng naiba? Kasi matagal kang na-assign dyan sa CIDG 11. Ano ba ang dahilan? Bakit hindi ka po napapalitan? Nung time po na yun, basta hindi po ako napapalitan, Mr. Chair. Pakiulit po. Basta hindi po ako napapalitan kasi wala pong nare-receive na order, Mr. Chair. Yun nga Colonel, yun ang ibig ko sabihin. Kasi walang chief PNP na gustong magali sa'yo dyan kasi malakas ka sa presidente, former president, at kay Senator Bongo. Tama ho ba yun na Colonel Leonardo? Malapit din po ako, Mr. Sir, sa kanila. Malapit ka kay? Pakiulit po. Malapit po ako sa kanila po yung... Kanino po? Pakibanggit po kung kanino. Kay Senator, ngayon Senator Bongo po, Mr. Chair. At kay presidente. Maaring ganun din po, Mr. Chair. Maaari ba, Colonel, ano ba ang ginagawa mo para sa kanila? Bakit napakalapit mo sa ating Pangulo at kay Senator Bongo? Unang-una, Mr. Chair, si Senator Bongo po, na minsan nautusan din po ako nung time na yun, Mr. Chair. Kung ano po ang kailangan nila, kung kaya ko po, at concerning yung pong function ko as CIDG Regional Chief, Mr. Chair. Pwede mo akong kaming bigyan ng halimbawa na inuutos sa'yo ni dating Pangulo at paano ka nagre-report or vice versa? Paano ka binibigyan ng instructions? Tinatawagan ka ba? Tinitext ka ba? Ini-email ka ba? Paano po, Colonel? Tinatawagan po ako ni Senator Bongo noon po. Pagka meron lang po mga ipapacheck, meron siyang kailangan information or sometimes meron kailangan i-verify or kung ano man po ang inuutos niya, Mr. Chair. Ayun, ang ibig ko pong sabihin, ang ibig kong sabihin ay nakakadirekta kang tumawag anytime kay Senator Bongo. Tama ho ba? Pag may utos po, Mr. Chair, nakakadirekta naman po. Nakakadirekta po kayo. So, ano namang klaseng mga utos, Colonel? Pwede ka bang magbigay ng halimbawa, gaya ng na halimbawa may utos sa'yo, Colonel, pwede bang ganito? Pwede mo akong bigyan ng halimbawa dito sa committee ito? Halimbawa po, may kailangan siya na information at kaya ko naman pong ibigay. Ibibigay ko po sa kanya. At kung wala akong information, magtatanong po ako doon sa kung saan po yung concern ng kanyang itinatanong or kung ano man po ang gusto niyang malaman, Mr. Chair. Anong halimbawa itatanong niya? Tatanong niya kung anong bayan yan, kung sinong tao yan, o halimbawa, kung anong lugar yan. Yun ho ba tinatanong sa inyo? Colonel? Meron din pong ganoon, Mr. Chair. So kadalasan, yun po ang ginagawa nyo. Opo, Mr. Chair. So ikaw ang nagbabalidate o nagbibigay ng impormasyon na kailangan niya tungkol sa isang tao. Tao, lugar, ganun ba ang ibig nating sabihin dito? At syempre, kailangan mo ring i-validate ang isang bagay kung ano ang pwedeng may report mo sa ating boss. Tama ho ba, Colonel Leonardo? Yes, Mr. Chair. Anong pagkakataon na natatandaan mo yung
binalidate mo kay Senator? May mga incident po na tinatanong niya kung halimbawa may insidente po silang dumating na report sa kanila, tapos yung insidente po na yun ay gusto niyang i-validate. Ako naman po ang gagawin ko, minsan tatawag po ako sa mga region na concern po yung information, then ipapasa ko po sa kanya, Mr. Chair. So, meaning to say, tinatanungan ka about sa mga nangyayari, sa mga tao, na halimbawa may namamatay o nahuli during the time, Colonel, tama ho ba? Meron din po mga ganong pagkakataon, Mr. Chair, pero bibira lang po. So, ibig mo sabihin na pag may nangyari sa isang lugar, ikaw ang tatawag at i-report mo. I-validate mo sa kanya ang nangyayari, Colonel? Ganyan ba? Halos ganun po, mag-check po ako sa isang kung saan po yung area. Pwede pakiulit, medyo mahina ang boses nyo. Ganun nga po, Mr. Chair. Colonel Leonardo, totoo ba yung narinig ko na kayo ang paymaster? Hindi naman po, Mr. Chair. Sino po ang alam niyong paymaster pag halimbawang may na-validate, may nangyari? Sa aking research, parang ikaw ang kilala mo ba kung sino yung nagbabayad? Wala po akong personal knowledge, Mr. Chair, kung tungkol sa kung anong itinutukoy niya na magbabayad, Mr. Chair. So, Colonel Leonardo, gusto ko lang idiin ang tanong kay Colonel Leonardo at malinaw na inaamin niya ang nagre-report siya kay Senator Bongo at si Senator Bongo naman ay nagre-report kay President Duterte. So, ibig lang sabihin, malinaw, ang plano na kaya dinala si Colonel Leonardo sa CIDG 11 ay para pakilabangan nila sa pagbibigay ng impormasyon o taga-validate ng mga impormasyon tungkol sa mga nangyayari noong implementasyon ng war on drugs ng past administration, ng Duterte administration. Tama ho ba, Colonel Leonardo? Yes, Mr. Chair. Pakiulit po. Tama ho ba? Yes po, Mr. Chair. Ngayon, ang last question ko po sa iyo, Colonel Leonardo. Nabasa mo itong first affidavit ni Colonel Rohina Garma. At binasa niya ngayon yung pangalawang supplemental supplemental affidavit ni Colonel Garma. May tanong po ako sa inyo. Naniniwala po kayo sa dalawang affidavit ni Colonel Garma at pinatotoo nyo pa na itong lahat sinasabi ni Colonel Garma ay wala kasinungalingan at totoo itong sinasabi niya? Yes, Microphone, please. opo, Mr. Chair. Ito pong paragraph 14 po, Mr. Chair. So, pinatotohanan mo lahat itong dalawang first affidavit and supplemental affidavit of Colonel Rohina Garma. So, I just want to put on record, Mr. Chairman, that these two affidavit are validated by Mr. Chairman, Colonel Leonardo. who is that person that is whispering to Colonel? May I know, may I know What is who the personality of gentleman that person? Is he your lawyer, Colonel Leonardo? Yes, Mr. Chair. What is his name? Attorney Aguinaldo Sepnio, Mr. Chair. Attorney, have you entered your appearance before this committee? Already in the past. You did not change your lawyer. What about the gentleman beside you, attorney? Are you also the lawyer? You belong to the same law firm, I suppose. May I know what's your name, attorney? Good evening, Your Honors. My name is Attorney Andres P. Manuel Jr. Attorney Andres. Yes po.
And did Colonel Leonardo engage your services? Yes, Your Honor. Is that correct, Colonel Leonardo? Yes, Mr. Chair. So you have two lawyers with you? Yes, Mr. Chair. Okay, sige, salamat. Please continue. So, yun lang yung aking huling katadungan na yung dalawang affidavit, pinatotoo lang, that the two affidavit of Colonel Garma are correct. Tama po lahat ito. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Okay, thank you. Mr. Chair, Before, are you going to interpolate May I? Congressman Yes. Abante? Okay, Congressman Abante, and then Congressman Rog Gutierrez, and then Congressman Nordan Suwan. Please proceed, Congressman Abante. thank you, Mr. Chair. Colonel Leonardo, I just would like to make a premise of my argument to you, no? Kung maaari ka lang makinig, di ba? Narinig mo na ang ipinahayag ni Colonel Garma tungkol sa kanyang dalawang affidavit. Hindi ko na kinakailangan pang yan ay bigyan ng kaukulang pansin pa. Subalit, for the purpose of clarification, Mr. Chair, Colonel Leonardo, I just would like to make this manifestation before I would ask you a question. Sa wikang Tagalog, ito po ang sinasabi. Ayon sa testimony ni Colonel Garma, sinabi daw ni Presidente Duterte sa kanya na kailangan niya ng isang PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone of implementing the war on drugs on a national level, replicating the Davao model. Ang sabi niya, ikaw ay nakasama sa meeting na yan. Itong meeting na ito ay preparatory para sa war on drugs ni Pangulong Duterte. I would like you to know that me personally believe that drugs should not in any way be permeating in this nation. Palagay ko, naniniwala ka rin dyan, di ba? Naniniwala po ako dyan. I believe in the war on drugs. But what I do not believe is when you have to kill more than 20,000 people so that drugs can be stopped. And it did not even stop. Palagay ko, you being a religious person, Colonel Leonardo, naniniwala din po kayo na ayaw nyo ng maraming mga killings. Ano po? Oo. Yan din ang paniwala nyo, di ba? Alright. Ngayon, ito, ang sinabi ng ating Pangulo. Iko-quote ko, ha? Hitler, I quote, Hitler murdered 3 million Jews. That is his quotation at one time. Eh, mali pa nga yung 3 million eh. It is 6 million. Hitler murdered 6 million Jews, as I correct it. At ang sabi niya, there is 3 million drug addicts in the Philippines. There are. I'd be happy to slaughter. Palagay ko naman ay hindi ka naniniwala dito sa sinabi ng ating Pangulo na ayaw ko naman na matawag siya na siya ang Hitler ng Pilipinas. Bakit sapagat binanggit niya to eh? Am I right? O ito po. Ito na po ang question ko. And this will only be answerable yes or no. I am not going to ask any more explanation, Colonel Leonardo. Sagutin niyo lang ako ng yes or no. Doon sa dalawang affidavit ni Colonel Garma na nabasa mo at napakinggan mo, yan ba ay pinapaniwalaan mo? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Okay. Pangalawang tanong, also answer by yes or no. Naniniwala ka ba na merong reward system? Yes or no? May narinig ako, yes, Mr. Chair. No. Yes or no lang. Naniniwala ka ba na merong reward system? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Okay. Yun lang po ang gusto ko. I rest my case, Mr. Chairman. Sinagot na po ni Colonel Leonardo ang aking mahalagang katanungan. Thank you. Okay, thank you, Congressman Abante. The next interpolator is Congressman Rog Gutierrez. You are Thank you. recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, konting katanungan lang po kay Colonel Leonardo.
Colonel Leonardo, good evening po, Mr. Chair. Alam ko po, some of these questions were already asked earlier, but given the context of the new affidavit of Ms. Garma, we thought we'd ask you again po, no? So, Colonel Leonardo, can you tell us again, I believe this was asked by Chairman Dan Fernandez earlier. According to the affidavit of Colonel Garma, kayo po ay tinap ng former president to form a special team, no, to replicate the Davao template. Do you confirm this, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair. But according to your statement earlier, contrary to the affidavit of Colonel Garma, hindi po ito natuloy. Hindi po natuloy, Mr. Chair. Hindi pa natuloy. So in a sense, you admit that there is a Davao template po ba? Meron po, Mr. Chair, yung ano nga po, Tokhang, Mr. Chair. Okay. So Tokhang, meron pong Davao template and you were tasked with replicating it nationwide. Nabanggit po ninyo na yung original tasking for supposedly yung task force is to replicate it Luzon, Visayas, Mindanao. Tama po ba to? Initially po, ano po kami, nagplano nga pong ganon, Mr. Chair, yung sa task force, na hindi naman po natuloy, Mr. Chair. Hindi natuloy kasi na-operationalize yung drug war through Operation Double Barrel, Opland Double Barrel. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. But despite the existence of Opland Double Barrel, nag-continue pa rin po ba yung inyong task force in some other capacity? Hindi na po, Mr. Chair, nag-follow po kami kung ano yung national implementation, yung nung double barrel, Mr. Chair. So you were now operating within the terms of Opland Double Barrel. But after that po, no, kasi naalala po natin, nabanggit po sa affidavit ni Colonel Garma, yung meeting po ninyo, which you did not deny, between Class 96 and 97, nangyari sometime in May 2016, just before, after the victory of the incoming administration, but before taking oath noong June 30, tama po ba? Actually, parang ano po, last week po ng June, Mr. Chair. Last week of June pala, sorry. So the last week of June, but before assumption po ng administration. Yes po, Mr. Chair. Ang nabanggit po sa affidavit ni Colonel Garma na meron po kayo sa you were already tapped for this task force. May nabanggit na po sanang operational ideas kayo. But after the meeting noong June 2016, may mga pagbabago. Ito na po ba yung sinabi mong hindi natuloy or more on mga operational changes lang po ito? Yan na po yun, yung Mr. Chair, hindi na po yun natuloy. Hindi natuloy. But despite that, Mr. Chair, Colonel Leonardo, shortly after, 1 week after assumption of office of the new administration, nalipat na po kayo sa CIDG 11. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. So kayo po ay naging regional chief for CIDG. Tama po, Mr. Chair. And I believe natanong na po ito dati, pero as CIDG chief, you would only report to either the chief PNP or the regional director. Tama po ba? Okay, ulit po, Mr. Chair, na medyo Opo. na ano po ako. As chief ng regional CIDG, you would only report to 1, your chief PNP, and 2, yung regional director po ninyo. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. But aside from this, you still have admitted before that you have a personal relation with both with the former president. Tama po ba? Personally, magkakilala po kami, Mr. Chair. But of course, tinap na po kayo for the supposed task force. Kahit hindi natuloy, nagkaroon po kayo ng meeting sa Mandalay Hotel po ba yun? Ano po, Panakan po, Mr. Chair. I'm sorry. Panakan po, Panakan, Davao City, Mr. Chair. Apo, so nagka-meeting po kayo. So you're in a familiar terms with the former president. Nagkaroon po kami ng, na-meet lang namin siya, Mr. Chair. Okay. Dahil courtesy call po yun, Mr. Chair. Courtesy call, but you admitted earlier that you were tapped for the task force. Kahit hindi natuloy, natap po kayo ng administration. Tama po ba? Ako, Mr. Chair. Okay, so given that you were tapped, and then given that you had that meeting, despite po na hindi na-operationalize yung iyong task force, you already had that working relationship while you were chief of CIDG 11. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. So given that you were already, although again, you were tapped, hindi nag-operationalize yung task force, but since you have that personal relation, would at times the president contact you during your stint as CIDG 11 chief? Hindi po si former president kumakontak sa akin, Mr. Chair, pag may kailangan sila. Then Sac Bongo, Mr. Chair. So si Special Assistant to the President, Bongo, yung nagko-contact po sa inyo. Opo, Mr. Chair, pagka may kailangan lang po. And aside from Sac Bongo, as you mentioned earlier, si Chief PNP Batol de la Rosa would also contact you. Tama po ba? Or for any concerns of the President, talagang kay Sac Bongo lang po yan? Okay, Sac Bongo lang po, Mr. Chair. Okay. Just to clarify also, kapag may concerns yung Presidente, minsan dumadaan po ba ito sa Regional Chief ninyo, sa PNP? Or talagang
Minsan po akong tinatawagan, Mr. Chair. Minsan po tinatawagan. Pero if the President would not course any instructions to the Chief PNP, it's unlikely that the President will course instructions through your regional chief. And what you've admitted just now po, Colonel Leonardo, is that usually through SAP Bongo po yung mga instructions. Now, Mr. Chair, most respectfully, Colonel Leonardo, what kind of instructions po ang dinadaan po through SAP Bongo? Kung meron lang po siyang gustong itanong, malaman ng mga information, Mr. Chair, minsan po ako po ang nautusan, nanghihingi ng information sa akin, Mr. Chair. And yung information po na hiningi nila, this is purely confined to Region 11 matters that would concern the CIDG 11. Is that correct? Usually, tungkol sa Region 11 po, Mr. Chair. Usually, pero would they ask you concerns, let's say, regarding Luzon, regarding Visayas, or other regions of Mindanao? Meron din po, pero bihira lang po, Mr. Chair. Bakit kaya po tinatanong, why would they be asking you if you are CIDG 11 chief, but they would ask you for information other places? Would this somehow be related with the fact na kayo nga po ang tinap for the operationalization of the Drug War Task Force? Hindi naman po, Mr. Chair. Actually, they can go straight through to the Chief PNP, Mr. Chair. But there are instances, Mr. Chair, na kung kaya naman sa level ko lang po, minsan ako na po nautusan just to check, Mr. Chair, or just to give them information. Kung ano po yung inuutos, Mr. Chair. Mr. Chair, in your experience po, in your many years in the PNP, is it normal for the President to contact a regional head? Isn't it usually for any concerns that they would have? Sa Chief PNP po, tinatanong? It's not the President who's contacting me, Mr. Chair. It was only then SAP Bongo, Mr. Chair. Sorry, just to clarify, Colonel Leonardo, but you mentioned that SAP Bongo would contact you on behalf of the President. Or you have no way to confirm? Well, I believe, Mr. Chair, may direct contact po sa kay President, Mr. Chair. Opo. So it would be understandable kasi po siya ay special assistant to the President. So any concerns coming from him would naturally flow from Malacanang. So you would assume that it's from the President. So forgive me for the semantics when I mentioned earlier that the President would contact you, but to be technically, to be specific, as you said, so it would be SAP Bongo who would contact you for concerns that may involve the President. Tama po ba? For concerns that he wanted to know about, Mr. Chair. And generally, Colonel Leonardo, through the chair most respectfully, these are drug war-related concerns? Meron din pong mga information na ganun, Mr. Chair. Mr. Chair, just to clarify po, no, kasi nabanggit nga rin naman ni Chair Abante. So you believe that there is a payment and reward scheme. Tama po ba? Narinig ko lang po, Mr. Chair. Narinig mo. Have there been any instances when you have been contacted by the leaders? In this case, sabi niyo po, si SAP Bongo, did he ask you to verify anything in relation to either the drug list or a payment of reward scheme? Meron pong tinatanong sa akin na information about yung mga nasa list. Ako naman po, tatanong po ako sa PNP, Mr. Chair. Pero doon po sa reward, hindi po ako natanong tungkol doon, Mr. Chair. Nabanggit po earlier, I think it was Congressman Pimentel who was asking you about a certain list of names that were mentioned in the affidavit of Ms. Garma. Nabanggit po dito yung the likes of Romel Bactat, Rodel Serbo, Michael Palma, Lester Berganio, and Peter Parungo. And you confirmed knowing them. Tama po ba, Mr. Yes, Chair? Mr. Chair. But you deny that this was the team that you tapped even for your temporary task force? Or do you admit na sila nga po ang kinontak ninyo? Actually, they were part of the plan, but it did not happen, Mr. Chair. Okay, so they were part of the plan. And when... Yes, Mr. Yes. Chair. Some of them, not all of them, because the other two are just striker, Mr. Chair. Strikers. Civilian. And you admit to having contacted them because they were part of the plan in which you were going to. So this corroborates the affidavit of Ms. Garma. However, you deny that this was operationalized. You mentioned that upon the assumption of the administration and the operationalization of Oplan Tokhang, hindi po ito natuloy. But how do we account for the fact that Ms. Garma was able to identify them po? Did you at any time inform Ms. Garma of these so-called picks of yours for your team? I confirm that I actually invited her to join the proposed team, Mr. Chair, but she declined.
Okay, so when you invited her for the proposed team, that's the time that you mentioned to Colonel Garma na ito po ang mga pinili ko nyo for the team and then ganito yung magiging operational protocol po ninyo, etc., etc. Is that a one-time communication that you had with Colonel Garma when you relayed such to her? We did not discuss the details, Mr. Chair. But you discussed the members of the team. Kaya nga nabanggit ni Colonel Garma sa kanyang affidavit, itong members na to. Yeah, we did not discuss. Perhaps he took it from other source, Mr. Chair. Well, we will have to accept that as your answer, but it should be noted by this committee that these were actually in the affidavit of Colonel Garma. She specifically mentioned in paragraph 22 that Leonardo informed me that he had recalled several trusted personnel. So on the one hand, we have Colonel Leonardo saying that Colonel Garma got this information through other sources, but on the other hand, we have Colonel Garma confirming that it was Leonardo who informed her. But in either case, it is corroborated that these members, these names that were mentioned, were in fact picked by Colonel Leonardo. That's just a manifestation, Mr. Chair, for consideration of the truthfulness and the totality of the affidavit of Ms. Garma. So in addition to that, it was also mentioned here, Colonel Leonardo, in paragraph 23, that you conveyed to her that the task force will be structured differently and that he submitted a document to Bongo detailing the task force's operations, including an overview of the current drug landscape in the Philippines. Mr. Chair, Colonel Leonardo, do you confirm this portion, that you submitted a plan to SAP Bongo? Or at the time, hindi pa po siya SAP, I think. We did not submit any proposal, Mr. Chair. So It was you, just a plan, Mr. Chair. oh yun, not a proposal, but there was a plan. And did you submit this, you indeed submitted this plan to the higher authorities? We weren't able to do so, Mr. Chair, because there was this, there was a plan already for the PNP, Mr. Chair. The plan for the PNP that existed prior to the assumption of the administration, tama po ba? Because at the time that you had this meeting in June 2016, hindi pa po nakakaupo yung presidente, tama po? Yes, Mr. Chair. So at the time that you were crafting the plan, how did you know na hindi matutuloy kung wala pa naman Oplan double barrel? Meron na pong plano yung sa double barrel, Mr. Chair, prior bago pa umupo si Senator then Chief PNP Bato de la Rosa, Mr. Chair. So Mr. Chair, Colonel Leonardo, saan po dun yung fit supposedly ng proposed task force ninyo? Kung meron ng operation Oplan double barrel that was already being planned even prior to the assumption of the administration, tapos tinap rin po kayo, and I think this is corroborated because on national TV, the former president, although it would have been ideal for him to confirm it here today, but since he's not here, we'll have to take yung media coverage for its word, no? Nabanggit na it was admitted that you were picked because magaling, he trusted you with money, hindi mo gagalawin yung pera, etc., etc. So it corroborates the fact that you were chosen. And you did admit to being chosen for a planned task force, although you're very specific in saying na plano pa lang po. So how do we now reconcile na on one hand, meron na palang plano for Oplan double barrel, but on the other hand, tinap rin po kayo to come up with a proposed task force, which in your testimony, nung withdraw naman kasi mas pinili po yung double barrel. How do we reconcile that po kaya, Colonel Leonardo? Mr. Chair, nung nagpaplano po kami, bigla nalaman namin na meron na po palang plano para i-implement ni Chief PNP, Mr. Chair. Mr. Kaya Chair, po, hindi you na po mentioned natuloy. nalaman po namin or nalaman na lang namin? Nalaman po namin, Mr. Chair, kasi I was still nasa NCR po ako noon, Mr. Chair. So it was already conceptualized that the PNP will implement Tokhang, similar with that of implementation in Davao during the time of Servato as Davao City Chief Police Chief, Mr. Chair. Mr. Chair, sino po kaya yung kasama dyan sa namin? Sino po kayo yung nagpaplano nito na nagulat na nagkaroon ng Oplan double barrel? Hindi pa po nakakaupo si Chief PNP Bato, Mr. Chair. Meron na po mga nagplano sa hierarchy ng PNP because alam po nila yung model na gusto ni Chief PNP, Mr. Chair. Okay. Yes, Mr. Chair. Congressman Fernandez, for Briefly your lang, manifest. kasi medyo nalilito na ako dun sa pinag-uusapan, hindi ko na maintindihan eh. So, Commissioner Leonardo, meron lang akong gusto i-confirm, no? Kasi we wanted to find out, ano po ba yung structure na ginawa nyo kumpara doon sa sinasabi mo kanina na ang na-implement ay yung double barrel, yung Tokhang. So, ano ba pagkakaiba noong structure na pinropose mo compare doon sa na-implement ng ating pong dating administrasyon?
Actually, gaya po ng nabanggit ko kanina, Mr. Chair, kami po ay nagplano lamang. Actually, Hindi nga, ano po yung plano? Kasi kanina, panay ganun nga nadidinig ko sa iyo eh. Okay po. Nagplano kami, ganun. Ano ba yung plano? Ano ba yung Ang structure? plano namin ay mag-create po ng task force na Okay. hahawak po sa Luzon, sa Visayas, at saka Mindanao. Ano gagawin? Ang gagawin po sana namin na merong in charge sa Luzon, merong in charge sa Visayas, may in charge sa Mindanao para tumulong po sa yung kontra droga, Mr. Chair. So anong pinaka-plano? So may structure o merong Luzon, Visayas, Mindanao. So tapos Paano ini-implement? paano nyo i-implement? Halimbawa may head doon, no? Paano ngayon? Kami po kasi parang nung time na yon, sabi ko nga po sa unang statement ko, we were then parang nag-isip na baka applicable ito. Pero apparently hindi pala po pwede dahil ang Hindi, Colonel Leonardo, wag mo kami confuse. Kasi ako, totoo kanina ko pa pinakikinggan yung mga usapan nyo eh. May plano, hindi tinuloy. Ang tinuloy yung tokhang, saka yung double barrel. Pero hindi ko masakyan kung ano yung hindi na-aprobahan sa structure mo. Kasi sinabi mo, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ang plano. Kailangan war on drugs. Ano yung plano? O ito yung mga tao sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ano yung binuong mga tao? Anong order? Paano gagawin? Di ba? Kasi merong kasing oplan sa kayong tokhang, di ba? Na kinuway sa mga badak. At tapos, yun yung mga inoperate. Yung iba na rekomendado ng badak ay dinadala doon sa rehabilitation center. Di ba? Yun yung plano ng kami. Ako nga, naging mayor eh. Yun ang naging tema ng aming polisiya sa gobyerno eh. So, ang tokhang, saka yung double barrel, ay kinukuha namin yung mga yung listahan sa bawat barangay. O pagkatapos, na lista, pinupuntahan ng mga barangay captain, kinakausap, pag napatunayan ng mga addict dahil meron tayong drug testing, ay dinadala namin sa rehabilitation. Pag pusher naman, dinadala namin sa Balay Silangan para i-rehab din sila. Yun, yung pinakita sa atin. At yun ang sinunod namin, ako bilang mayor. Ano yung plano na sinasabi mo? Hindi ko kasi maikumpara doon sa planong inaprubahan nila former PNP chief, yung oplan tokhang, saka yung double barrel. Ano yung pagkakaiba ng planong sinasabi mo? Actually, ang plano nga po, ganun din, mag-intensify conduct of police operation sa Luzon, sa Visayas, and Mindanao. Kaya lang po, nagkaroon nga po ng conflict dahil bumuo ang PNP ng Oplan double barrel. So, yun po ang nasunod. Yun na po. O yung intensified kasi na police operation, it's all the same with the oplan tokhang saka yung sa double barrel eh. Anong pagkakaiba ng structure mo na hindi na-aprobahan yung structure mo? Same mission po sana na maging intensified po yung campaign against po dito sa... Do you think that the project ng nila General Batonon ay hindi ganun ka-intensify? Because if I remember it right, it produces fear, takot sa lahat ng mga public official and also the people of the Philippines. Natakot tayo, sumunod nga kami. Nagsunudan tayong lahat eh. Now tell me, Commissioner Leonardo, hindi mo pwede sabing intensify eh. Ano yung plano na in-offer mo? Actually nga po, ang plano namin ay tumulong to intensify yung anti-illegal drug operation. Ang plano namin sa Luzon, sa Visayas and Mindanao. Kaya lang po, hindi na pala applicable dahil sa sobrang laki, sobrang dami. Tapos ipinasok nga po itong pag-upo ni Chief PNP Senator Bato de la Rosa, yung pong Oplan na double barrel nga po ang dapat i-implement. So wala po kaming magagawa kundi sundin po yun. Yun po ang aming in-implement sa kanya-kanya naming role sa PNP. Okay, sinabi ni GM Garma sa kanyang affidavit na ikaw yung bumuo nung structure, no? At well, hindi mo maalis sa isipan namin, no? Na yung structure mo, hindi mo maalis, Colonel Leonardo, was also implemented. Alam mo yung plano mo na sinunod, like for example, what happened to the different parts of the country, aside from the tokhang, aside from the double barrel, there was indeed, nakita natin na mga namamatay sa buong Pilipinas. And it was recorded, na halos lahat ng mga katulad dun sa nangyari kay Mr. Tony Halili ng Tanawan at nangyari doon sa mayor ng Los Baños.
that nakita natin that there were involvement of certain personalities in the PNP. Doon sa binanggit ni GM Garma, and this was also napanood ko rin sa interview with PRRD ni Secretary Panelo na kaya ka napili magaling sa pera. Yun yung na ano eh, yun yung nabanggit eh. And will you confirm this, GM Garma, na binanggit mo na magaling sa pera? Your Honor, sinabi po, maasahan. Maasahan. Sa paghawak. Trustworthy, parang ganun po. Sa paghawak ng pera. Ang iglesia. Tama. Tingin mo, Commissioner Leonardo, bakit nabanggit ng Presidente na maaasahan ka sa paghawak ng pera? Mr. Chair, siguro po si former President po nga. Ang tatanungin namin. Kasi po, hindi ko po alam bakit niya sinabi. Hindi, Sige po. Hindi So po we siya will nagbigay ng be... pera sa akin, Mr. Chair. Okay. Okay. So, since wala po yung ating pong former president, we will assume that, let us assume na yung mga sinasabi niya ay totoo, na maaasahan ka sa paghawak ng pera. Ang ibig ba sabihin nito, kasi nakita rin natin dun sa testimony ni GM Garma, that yung pera nanggaling kay Yusek Muking. Si Yusek Muking, na nasa Malacanang, siya nag-release ng pera kay Peter Parungo. Okay. And si Peter Parungo, ay hindi naman natin masasabing opisyal ng PNP. As a matter of fact, si Peter Parungo ay may kaso ng rape. Di ba? At siya tumatanggap ng pera in accordance with the testimony affidavit of GM Garma. At doon sinasabi, natatakot si Peter Parungo dahil malaki na yung perang nasa BPI, sa PS Bank, at sa Metro Bank. Now, ang tanong, kung tumatanggap ng pera si Peter Parungo mula kay Muking na nanggaling sa Malacanang, hindi ako naniniwala na si Peter Parungo na may kaso ng rape, siya magbibigay ng pera sa mga PNP officials na nagpe-perform ng operasyon laban doon sa mga nasa listahan ng drug watch list. Now, ang tanong ko sa iyo, hindi ba ikaw ang umahawak ng pera na nanggagaling kay Peter Parungo? Hindi po, Mr. Chair. Wala kang binigyan na pera ng mga generals, colonels, majors at captains? Wala po, Mr. Chair. At lahat ng mga sinasabi doon sa testimony and affidavit ni Colonel Garma ay dinideny mo? Dinideny ko po na tumanggap po ako ng mga pera galing kay... So hindi mo natanggap yung mga perang yon. In other words, ang umahawak ng pera, kung paniniwalaan natin ang affidavit ni Colonel Garma, ay si Peter Parungo na may kaso ng rape. At siya malamang ang nagbibigay sa lahat ng mga kapulisan na nag-ooperate against doon sa mga taong nakalagay sa drug watch list. Am I correct? Hindi ko po alam, Mr. Chair, kung ganun po. Ano po? Hindi ko po alam yung tungkol kay Pedro, Mr. Chair. Do you confirm that there is a reward system? Meron po ako naririnig na... Ikaw ang tinatanong ko. Wala po, Mr. Chair. Walang reward system. Do you watch Senator Bato confirm that there was a reward system when he attended a hearing noon sa Senado na kung saan kinonfirm niya na merong reward system? Si General Bato mismo, sinabi niya. Kung meron po, Mr. Chair, ako po wala akong personal knowledge, Mr. Chair. Do you also watch the mga lumalabas sa social media that even the Senator Go confirmed that there was a reward system? Ayoko na po hindi po ako gano'n. Alam mo kasi, Commissioner Leonardo, ikaw na lang ang hindi nakakaalam na may reward system. Naririnig ko po, Mr. Chair, na... At ayaw mong sabihin na may kinalaman ka sa reward system. wala Kahit mo- na sinasabi na ng mga opisyales and even the former president also, during his first months of assumption, have said na mayroong reward system. Nagsabi sila si Presidente, former President, si Senator Bongo, si Senator... kasi kita naman natin sa lahat ng video Commissioner na sinasabi na may reward system And now, ikaw na nakasama nila, nakausap nila, ay binabanggit mo ngayon na walang reward system? Are you kidding me?
Ngayon ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.